Magandang umaga sa inyo mga ka-agri. Ngayong araw ipapakita ko naman sa inyo kung paano magbalag ng sili. Kasi balagin na talaga tong sili natin mga ka-agri. Bago ko ipakita sa inyo yung pagbabalag, ipapasilip ko muna sa inyo itong tanim ko mga ka-agri. Ayan. Ito na siya. Talagang balagin na siya mga ka-agri dahil malalaki na siya. Ayan. Ilang araw pa to, matutumba na siya pagka humangin. Ito na siya mga ka-agri. Ganyan na siya kalalaki. Ayan. Ganito siya kalalaki mga ka-agri. Bali isang dangkal na siya. Ayan. Lalaki. Saka mayroon na kasi siyang kuan mga ka-agri, kaya kailangan na natin magbalag. Ayun o. Nagkakaroon na siya ng Y. Ayun o. Tapos mayroon na siyang bulaklak. Ayan, may bulaklak na siyang lumalabas. Ngayon, pag ganyan mga ka-agri, kailangan na nating balagan kasi madali na itong matumba. Ayun o. Ang lalaki na. Bali, hindi muna ako nagpapataba rito mga ka-agri kasi yung itsura ng tanim natin ay ayun, kuan siya, mabulas pa. Kasi pagpapatabaan natin to, maaring magkasakit to mga ka-agri. Sa ngayon, ang schedule lang na ginagawa ko rito ay nagdadamo ng mga butas, yung mga ganito niya. Dinadamuhan natin to mga ka-agri. Kada umaga makadalawang hirela tayo. Ayan, ganyan, dalawang ganyan, isa rito tapos isa dyan hanggang dun sa dulo. Okay na yun, malaking bagay na yun araw-araw mga ka-agri. Pagkayari nun, magbabalag na tayo. Yun talaga ang gagawin natin. Ang lalaki na. Siguro mga kuwan pa to mga ka-agri, mga 2 to 3 weeks. Pinakamatagal na 3 weeks mga ka-agri, anihin na to. Mag-aanin na rin ako. Yan. Sana tumaas yung presyo ng sili mga ka-agri. Kasi malaki na rin, matataas na tong sili ko. Saka sana kumita tayo mga ka-agri kasi ang budget ko nga rito, yung ginamit ko rito, inutang ko lang, bali 30,000 yun mga ka-agri. 30,000 para sa budget ng ang kayang budgetan nun mga ka-agri, lahat abono, lahat na ay isang lata ng isang pakete ng Mahika saka isang lata ng Sultan plus yung 4 na pakete yun mga ka-agri ng kamatis. Kaya lang matanda ko na itanim kaya medyo hindi maganda yung naging dami ng tubo, pero maganda yung kanya mga ka-agri, yung bulas niya. Ipapakita ko sa inyo mga ka-agri. Ito yung hanggang dito sa tulos na to, ito yung nauna natin na panigang. Ito naman sa katabi na to, ito naman yung Sultan natin. Ayan. Madamo na. Yung pagdadamo, araw-araw ginagawa ko yan mga ka-agri. Ito kasi mahirap na patayin. May laman to eh. May laman mga ka-agri kaya mahirap patayin. Pag binunot yan, may laman pa yan na naiiwan. Kaya naman, tapos ganyan, naiiwan pa rin. Tutubo rin yan mga ka-agri. Kaya lang, mahirap kasing bunutin. Ayan o, may mga laman siya. Pero kahit ganoon mga ka-agri, maganda naman yung Sultan natin. Ayan o, marami siyang supang na lumalabas. Tapos ayan, may bulaklak na rin siya. Baka bukas mga ka-agri o sa isang araw makapag-spray na tayo rito ng Atonic. Yung Atonic mga ka-agri, para hindi malaglag itong bulaklak na yan. Kahit dun sa panigang natin mga ka-agri, lahat to i-spray na natin. Ito nga pala yung nabudgetan ng 30,000 mga ka-agri na hiniram ko lang sa uncle ko. Pinahiram naman ako. Isang pakete nga ng
panigang, yung mahika, saka itong sultan natin na isang lata. Tapos yung Diamante Max na tatlong, nakasashay lang kasi yun eh. Yung binili ko bali 200 seeds yun na apat na pakete. Tag 170 yata yun mga ka-agri. Ay 75 pala ang isang pakete. Ito siya mga ka-agri, oh, yung sultan natin. Oh. Maganda na rin siya. Ayan yung itsura niya. Sana mabigyan ko kayo ng ma-inspire kayo mga ka-agri sa pag tatanim ng mga gulay. Ayan mga ka-agri. Ito, hanggang dito mga ka-agri, ano. Ito naman yung kamatis natin. Sinasabi ko na madalang may mga namatay kasi matanda na nga na naitanim. Pero naitanim na siya natin. Ayan. Kasama rin to sa budget ng 30,000. Ayan, natutumba na. Pero sobrang lago mga ka-agri, oh. Ang ganda ng tubo niya. Pero kailangan na natin balagan to kasi pag nagkaugat dito yan mga ka-agri, ayan, pag tumama dyan yan at nagkaugat, magkakasanga siyang ganyan, dadami yung sanga niya. Kailangan nakatayo lang siya para dito lang siya magsasanga sa taas. Tapos pag nagkaugat dyan, pwedeng mamarako to mga ka-agri, hindi siya mamumunga. Lahat ng bulaklak niya hindi magtutuloy. Yun ang diskarte doon mga ka-agri. Ito naman yung mga namatay na ganyan, ayan, may mga bakante. Ayan, yung mga bakanting ganyan, tataniman na lang natin ng mais. Hindi pa natin mataniman kasi madamo pa. Saka hindi pa maasikaso. Ito kasama rin to sa mga nakakuan ka mga ka-agri. Kasama sa budget ng 30,000 itong mais. Kasi etong lupa nga pala na to mga ka-agri ay nirentahan ko lang ng 5,000. Di bali yung renta, maalis mo dun sa 30,000 kaya 25,000 lang yung budget ko rito. Ayan. Kasi naalis nga sa 5,000 yung rent. Ito yung mais mga ka-agri, oh. Ito yung mais na puti. Binili ko na lang sa seed center diyan sa CLSU. Ayan, oh. Sa lampas pala ng CLSU. Bali hindi ka na makakarating ng PCC, pero pagka pupunta ka na sa San Jose, hindi ka makakarating ng PCC o Philippine Carabao Center. Ayan. Tumutubo na siya mga ka-agri, oh. Ito 200 per kilo nito dun sa PCC, pero puti ito mga ka-agri, puti. Ayan, oh. Maganda na rin yung nagiging tubo niya. Ayan, mais yan mga ka-agri. Hanggang doon sa na-isprayan na yan. Ayan. Nahuling tinanim kaya inisprayan ko na muna nung tinanim ko mga ka-agri, sinabayan ko na rin ng spray ng pandamo para habang tumutubo yung kuan natin, yung mais, malinis siya. Ito hindi ko na-sprayan to dahil tumutubo na kasi siya nung panahon na nagtanim ako doon, kaya hindi ko na to na-sprayan. Siguro dadamo-damuhan ko na lang to. Balik tayo doon sa sili mga ka-agri. Ito yung kamatis. Ayan. Hindi ko naman sinusukuan to kasi kasama sa gastos to mga ka-agri. Pero sabi ko nga, marami naman talagang namatay dito. Aminado ako kasi matanda na yung punla natin. Pero dahil hindi natin sinukuan, ayan, oh, ang ganda. Oh, maganda siya. Kaya lang tumba na. Pag nadamuhan natin yung butas niyan mga ka-agri, maganda yan. At etong sultan natin, malapit na ring balagin. Saktong-sakto yan. Pagkayari natin mga ka-agri dun sa babalagan yung panigang. Ito naman yung isusunod natin. Kasi marami na rin siyang sanga. Ang dahilan kasi mga ka-agri ng pagtumba, ayan, pagka mabigat na masyado yung taas niya, tapos matangkad na siya, bibigat dito, tapos kaya pag humangin, tutumba yan. Kaya kailangan may balag, may tali siya rito. At yun yung ipapakita ko sa inyo mga ka-agri. Ito yung panigang natin. Ay, yung panigang, yung sultan natin. Balik tayo dun sa panigang mga ka-agri. Ituturo ko na sa inyo kung paano tayo maglagay ng poste. Yun muna yung gagawin natin ngayon mga ka-agri. Maglagay muna tayo ng poste.
Madamo na talaga siya. Pero may plastic mulch naman. Kasama yan mga ka-agri yung plastic mulch sa budget. Budget nitong, basta lahat ng gastos nito ay 25,000. Yun yung kailangan ko lang na ubusin dito. Pero pa nga pala mga ka-agri, yung kung sakaling sa pagkapanahon na ng pitasan, syempre alisin na natin yun sa benta, yung budget ng pitas. Pero hindi nakasali yun sa hiniram ko mga ka-agri. Bali yung budget nun para lang sa mga abono, fertilizer, para lang yun sa fertilizer, sa mga pesticide, mga chemical, tapos etong buto. Yun. Sa labor mga ka-agri, yun, nakakuha rin ako ng labor dun dahil yung pagpa-plastic, yung mag-isa ko lang, pero nung nagpatulong din ako mag-isa dyan mga ka-agri, dahil mag-isa lang ako at kailangan ko na rin kasing itanim at medyo matanda na nga yung punla. O yun mga ka-agri, papakita ko na sa inyo kung paano tayo maglagay ng tulos. Ayun, ganun lang yun mga ka-agri. Bali hindi ko na ipapakita lahat mga ka-agri kung paano ko tutulusan, pero ipinakita ko lang kung paano magtulos. Ito nga pala yung tulos natin mga ka-agri. Ito ay ang sukat nito mga ka-agri ay 2 ruler at kalahati. Bali ang ibabaon lang natin sa kanya ay 1 ruler o kulang 1 ruler o kulang 1 feet. Ito mga ka-agri, ang ibabaon lang natin. Tapos ang nakalabas ay 1.5 feet o 1 ruler at kalahati. Ganyan lang siya. 1 ruler at kalahati yung nakalabas. Matibay na yun mga ka-agri, saka okay na yun para mabalagan yung sili natin. Ganito nga pala yung pamamaraan ko mga ka-agri sa pagbabalag, dahil para matipid sa tulos. Tapos lalagyan natin siya ng twine dito para kabilaan yan, para hindi siya gagalaw-galaw na ganyan. Papakita ko sa inyo yan mga ka-agri sa susunod na araw. Baka mamaya hapon papakita ko na o bukas. Bali lalagyan ko muna siya ngayon ng tulos lahat para masinop yung trabaho. Lalagyan ko muna lahat yung panigang natin ng tulos. Tapos minsanan yung dala rito ng mga twine para hindi ko na iuwi-uwi. O pag hindi nangyari, iuwi ko pa. Dapat mayari talaga mga ka-agri bago para hindi na inuwi. Siya pang dinadala. Bali, ito yung iba kasi mga ka-agri, may nakita ako. Bawat isang puno, may 1 tulos. Ayan, ganyan, may tulos na ganyan. Sa akin kasi mga ka-agri, maaksaya yung ganun kasi sobrang dami ng gagawin mong tulos. Mahirap yun mga ka-agri. Pero yung kung marami silang tulos, yun, okay lang sa kanila yun. Pero sabi ko nga, matagal gumawa ng tulos. Kahit marami kayong tulos o marami kayong pagkukuhanan, mahirap talaga gumawa ng tulos. Sa akin nga mga ka-agri, ayan, lapit lang ng kawayan. Lahat yan kawayan na hanggang dun. Ayan. Pwede akong kumuha dyan, pero sabi ko nga, hindi ganun kadaling gumawa ng tulos. Kaya ang ginagawa ko na lang, bumibili ko ng tali, tapos etong tulos na to, ganyan, nilalagyan ko ng distansya. Ang distansya nga pala nito mga ka-agri ay bibilang tayo ng 10 butas na ganito. 1, 2, di ba andito yung tulos mga ka-agri, ayan, umpisa dito. Bibilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Hanggang dito, 10 siya. Kahit may patay na ganyan mga ka-agri, ayan, bibilangin nyo pa rin kasi distansya yan eh. Hindi naman usapan dito yung nakatanim o buhay, yung patay. Ang kwan dito, yung distansya, para may tama siyang distansya. Ayan. Kaya bawat butas bibilangin nyo. Ayan, hanggang dito, 10. Tapos dito siya nakatulos. Tapos bibilang ulit kayo ng 10. Ayan.
Hanggang doon. 10 ulit, 10, 10. Yung mga ganong bilang mga ka-agri sa akin ay okay na. Kasi subok ko na yon. Yung distansya na yan. Ayan, dito tayo. Yung distansya na yan mga ka-agri, simula rito sa tulos na to hanggang doon. Okay na yon. Pagka nalagyan ng tali yan, o pagka naipukpok ito ng maso, papaluin kasi ng maso ito mga ka-agri, ay okay na. Ayan. Pag pinalo yan, papasok, lulubog dito yan eh, lulubog. Tapos lalagyan ng tali. Okay na yon, yung distansya na yun. Pero, may mga nagtatanim kasi mga ka-agri na malayo yung distansya. Ito, mula rito sa isa na to, magkakalayo yung bawat hills nila. Yung iba, nagdidistansya sila ng 2 dangkal o mahigit pa. Yan. Hanggang dito. Pagka ganun mga ka-agri, medyo ang gagawin nyo na doon, 8 butas na. Kasi malayo, masyado siyang malayo mga ka-agri. Hindi po pwede yung masyadong malayo naman kasi pag gumalaw yung sili, talagang gaganon siya, babayok-yok rin siya kasi sobrang layo nga mga ka-agri ng tulos. Kailangan may distansya, tamang distansya yan mga ka-agri. Gawin nyo lang 8 o 7 ganito, 7 payo ko lang mga ka-agri para hindi kayo matumbahan ng sili. Ito, gawin nyo lang 7 pagka ganun, pagka malayo yung tanim ninyo. Ayan, ganun lang ako magbalag mga ka-agri at papakita ko na lang sa inyo sa susunod kung paano magletting. Naipakita ko naman na sa inyo lahat yung tanim ko mga ka-agri. Ayan, okay naman siya. So ayun lang mga ka-agri. Salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood at nagsusubscribe ng channel ko. At maraming salamat nga pala sa pagsuporta mga ka-agri. Ayun lang, yun lang muna sa ngayon mga ka-agri at inuulit ko, maraming salamat po.